Nung elementary pa ako, yung bunsong kapatid ng mama ko, nakapag-asawa ng Amerikano. Since wala silang property dito sa Pinas, nag-rent muna sila ng apartment. Naaalala ko noon na sa tuwing nandun ako para lagi akong merong uneasy feeling. Parang may nakatingin sa akin. So since bata pa ako noon, and addict ako sa Nintendo Famicom, dinededma ko lang. One time, yung pinsan ko na third year high school na addict din sa Famicom, nakitulog sa bahay ng tita ko. Ang kwento niya sa akin, doon siya sa baba sa sala natulog kasi para makapag-Famicom siya ng puyatan. Around 1:30 AM, nakaramdam siya ng antok, so inoff niya yung Famicom tapos nahiga na siya sa sofa. Bago siya natulog, dinouble check niya lahat ng mga pinto na nakalock. May screen door yung front door ng bahay nila tita, so nakalock yung screen door. Tapos nakalock na yung mismong kahoy na door at dinouble lock niya din. Nakatulog na siya eventually and after siguro 30 to 45 minutes, nararamdaman niya na may tumatama sa mukha niya. So nagising siya pero di siya nakadila. Binugaw niya daw ng kamay niya yung nasa mukha niya kasi naisip niya baka ipis or insekto or kung ano man. Pagkabugaw niya, nawala daw, so balik na siya sa pagtulog. Maya-maya, nararamdaman niya na naman na may tumatama sa mukha niya. Binugaw niya ulit and nawala. So balik siya ulit sa pagtulog. The third time, nararamdaman niya na naman yung tumatama sa mukha niya. And parang hanggang leeg niya na may nararamdaman siya. So this time, pagkabugaw niya, dumilat na siya. And pagkamulat niya, madilim lang yung nakikita niya and unti-unting nag-a-adjust yung paningin niya. Doon niya na-realize na nakatayo na pala siya sa harap ng puno. Napa-step back siya, at saka siya natauhan na nakatayo siya sa labas ng bahay ni tita. Nakaharap siya doon sa puno na nasa tabi ng gate ng apartment. At this point, di niya alam yung iisipin niya. So ang instinct niya, bumalik sa loob ng bahay. Habang naglalakad siya papunta sa front door, naisip niya daw na baka naihi siya ng madiling araw. Kaya baka bumangon siya para umihi sa labas. Which doesn't make sense kasi andun lang ang CR mga 8 steps away kung saan siya nakahiga sa sofa. Dito na siya medyo nagpanik. Pagdating niya sa front door, nakalock yung screen door. Nagtaka siya, pero no big deal kasi may butas yung screen door nila tita. So kayang sungkitin yung lock sa likod ng screen door. But pagbukas niya ng screen door, sa kanya nag-discover na pati yung mismong wooden door nakalock din. Dito na talaga siya nagpanik ng todo. Kinatok niya ng kinatok yung door. Tawag siya ng tawag kay tita. Pagtingala niya, napansin niya na bukas pa yung ilaw sa bintana ng kwarto ni tita. Binato niya ng binato yung bintana hanggang sa sumilip yung tita ko. Saka siya nagsisigaw na pagbuksan siya ng pinto. Narinig niya na bumababa ng hagdanan yung tita ko and narinig niya yung maraming kalatok ng double lock ng pinto sa loob. Pagbukas ng main door, dali-dali siya pumasok. Sabi ni tita, "Anong ginagawa mo sa labas?" Sabi ng pinsan ko, bakit siya pinagtripan ni tita at binuhat siya palabas ng bahay habang tulog siya. Sabi ng tita ko, "Anong sinasabi mo dyan? Kanina pa kami sa taas tulog." Narealize din ng pinsan ko na imposible siyang buhatin palabas ng tita ko. 4'5" lang si tita, 6 months pregnant. Samantalang yung pinsan ko, 5'9" and malaki ang katawan. Imposible siyang mabuhat. Mula nun, di na kami nagpapaabot ng gabi sa apartment na yon. Kasi sabi ng nani ng pinsan ko, baka daw may engkanto dun sa puno. Kinukuha yung pinsan ko. Naalala ko bigla yung 2019 nung lumipat kami sa isang kondo. Medyo luma na yung unit pero malaki siya. Corner unit pa at nasa 4th floor. May 3 kwarto kaya sakto para sa pamilya namin. May mga gamit na rin nung kinuha namin so sabi namin okay na to. Pero the moment na lumipat kami, may kakaibang eerie feeling na agad akong naramdaman. Naisip ko baka dahil 2 years na walang nakatira doon. O baka dahil bago lang kami kaya medyo paranoid lang ako. Pinagkibit balikat ko na lang. After a few weeks, biglang may sobrang baho na naaamoy galing kusina. Ang weird kasi nung una wala naman. Linis na linis yung unit bago kami tumira. Wala ring trash o kahit anong naiwan. Naglagay pa kami ng charcoal sa kusina pero wala. Ayaw talaga mawala yung amoy. Ang ending, tiniis na lang namin for weeks. Hanggang isang araw, bigla na lang nawala yung foul smell. Walang paliwanag as in totally gone.
Tapos mga 2 buwan after, biglang nag-leak yung pader. Ang weird kasi summer na nun, walang ulan, tapos pag-akyat ng parents ko sa 5th floor para i-check, wala ring tao doon kasi unoccupied yung unit. After ilang araw, tumigil din yung leak na parang walang nangyari. Pero dun na nagsimula yung mas kakaibang mga bagay. Madalas daw magigising yung parents ko at kapatid ko between 1 a.m. to 3 a.m. Kasi parang may naririnig silang nag-uusog ng furniture o may nagpupukpok sa sala. Ako, tulog mantika so wala akong naririnig. Hanggang sa isang gabi, may naranasan yung mama ko. Nasa CR siya, pinapaliguan yung pamangkin ko. Bukas yung pinto at katapat nun yung kwarto ng kapatid ko. Yung tinatawag kong red room kasi pula ang pintura. Akala ni mama andun yung kapatid ko kaya tinawag niya para ipaabot yung towel pero walang sumasagot. Pag-check niya sa kwarto, may matangkad na lalaki na nakatayo sa loob. Hindi niya maaninag yung mukha. Ako naman, maisang tanghali na mag-isa lang ako sa unit. Nasa kwarto ako. Naka-aircon, sarado lahat ng bintana. Katabi ng kwarto ko yung red room at share yung upper wall para sa aircon. Biglang bumalibag yung pinto ng red room. Ang lakas, dinig na dinig ko. Paglabas ko, medyo nakaawang na yung pinto. Sinilip ko kung baka hangin lang, pero imposibleng may hangin kasi sarado lahat. Sobrang kinilabutan ako. Nagkulong na lang ako sa kwarto hanggang dumating parents ko. Hindi ako lumabas kahit sobrang gutom na ako. Over time, nagkasakit din yung parents ko lalo na si mama. Hanggang isang araw, may nakasalubong silang tenant na nagtanong kung bagong lipat kami. Nung sinabi nila yung unit number, ang sagot ng tenant, dun sa unit na may namatay? Nagulat sila, hindi kasi nabanggit yun nung nagpaparent. Kinuwento nung tenant na mag-ama daw yung nakatira dun dati, yung anak nasa school, tapos yung tatay naiwan sa unit. Inaatake sa puso at dun mismo siya binawian ng buhay. After nun, 2 taon walang nakatira doon hanggang kami na yung lumipat. Totoo pala, kinumpirma pa ng nagpaparent at nagsorry na lang. 6 months lang kami tumagal doon. Sa huli, nag-decide na yung parents ko na umalis. Hindi nila gusto yung pakiramdam sa unit at syempre may halong takot. Nangyari ito June 2013. June din ang birthday ko. We were invited sa fiesta ng Tanawan. We were 6 riding in my car. I was the one driving. There were 4 females, an only guy, Alex, married to one of the females, and a 6 years old, Vince. I drove passing Dasmariñas, Cavite, pero dun pa lang eerie na cause 3 times we ended up where we started. We kept passing by the same bridge over and over again, until nagdasal kami and we were on our way to Tagaytay. I've been driving for the longest time but all of the sudden, sabi ko sa mga kasama ko, pwede tumigil sandali. Nagpark ako sa gilid. I told them, di ko alam kinakabahan ako. After mga 10 minutes, off we went. Ilang beses na ako nakadaan doon sa shortcut from Tagaytay to Tanawan. Parang bituka siya ng manok. Di ko alam yung exact tawag. Anyway, pumasok na kami sa kalsada ng shortcut. Bali 2-way street siya. Then all of the sudden, naging makitid ang daanan at naging isahang lane na lang. Mga 7 p.m. na ito. Ninervyos na kaming lahat. Yung gilid parang iipitin kami at yung mga puno lumalapit sa bubong ng kotse. Sabi ng mga kasama ko, drive ko lang kasi wala kaming aatrasan. Puro lunok na ako sa nervyos. Walang ilaw sa daan, kami lang sa daan. Para kaming napunta sa Encantadia. Lahat kami natatakot na. Buti full tank ang kotse ko. As in walang mga bahay, tao o ilaw. Yung headlights lang ng kotse ko ang ilaw. Alam namin iba na to. Di na namin alam kung paano na kami. Sa daan, nakikita lang namin meron na red rays at mga kislap ng mga kung saan galing. Parang kalsada na walang katapusan. Ingat na ingat ako sa pag-drive dahil madilim. Yung batang kasama namin, nilagnat na. 5 oras na kami sa lugar na yon. Puro dasal na kami. Lord, help us, nasaan na po kami? Lord, sana may bahay po kaming makita. Mga ilang minuto pa, may nag-iisa kaming bahay na nakita na mataas ang gate. Nagtuturoan kami sino kakatok. Bali ako, si Alex at si Faye ang kumatok. Nagtahulan ang madaming aso. Nakakatakot talaga.
Tapos ang lumabas mataas na matandang mama na mahaba ang buhok at yung suot parang ermitanyo. May kasamang aso na may tali. Yung mga mata noong mama at aso parehong kumislap. Sabi nung matandang mama, "Bakit kayo napadpad dito? Alam nyo ba na lahat ng napapadpad dito ay di na nakakalabas?" Umiyak na kaming tatlo. Sabi namin, di po namin alam paano po kami nakapunta dito. Naliligaw po kami, 5 oras na po. Sabi ko, maawa po kayo sa amin, tulungan nyo po kami. Di namin sinasadya mapunta dito. Nakatingin sa amin ang matanda. Yung mga naiwan sa kotse, nagdadasal din sila. Sabi ng matandang ermitanyo, "Sige, sumakay na kayo sa sakyan nyo at makikita nyo ang tamang daan." Nagpasalamat kami at sabi niya, "Wag na kayo maligaw dito." At wala pang ilang minuto, parang na-eject yung kotse ko sa dimension na yon. Dahil biglang nasa bungad na kami ng kalsada na madaming ilaw at mga sasakyan at ang bayan ng Tanawan. Nakarating kami sa bahay ng nag-imbita ng 1:15 AM. Tapos nang handaan sa fiesta. Dinner sana kami doon. Ending, yung mga tirang handa ang kinain namin. Doon na din kami natulog sa pagod. Kinuwento namin ang nangyari at madami nga daw kwento ng mga nawawalang sasakyan at mga tao na doon dumadaan. Sabi ko, kahit bayaran ako ng ilang milyon, di na ako dadaan doon o mag-shortcut from Tagaytay to Tanawan. This is the weirdest experience na encounter ko, and there are 6 of us who can attest that this out of this world things do happen. Ikaw, may na-experience ka na ganito?